Maging matalino kayo. Mabiyayang araw ng Biyernes Kapanalig. Kapistahan ngayon ni San Benito Abad. Pagbati po sa mga kapatid nating mga Benedictines at mga deboto ni San Benito. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Isinusugo ko kayo ngayon na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino nawa kayo gaya ng mga ahas at walang malay na parang mga kalapati. Mag-ingat sa mga tao. Ibibigay nga nila kayo sa mga sanggunian at hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil sa akin. At dapat kayong magbigay patotoo sa kanila at sa mga pagano. Pag iniharap naman kayo, huwag mag-alala sa inyong sasabihin. Sa oras na iyo'y ibibigay nga sa inyo ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapapatay ng kapatid ang sariling kapatid, ng ama ang kanyang anak, at isasakdal ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay sila. Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit sa pananatili lamang ninyong matatag hanggang wakas, doon kayo maliligtas. Kung uusigin kayo sa isang bayan, tumakas kayo at pumunta sa kabilang bayan. Sinasabi ko sa inyo, bago ninyo matapos daanan ang lahat ng bayan sa Israel, darating na ang Anak ng Tao. Ani Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ay makakaranas ng pang-uusig, panghuhusga, pero huwag mag-alala, sapagkat nasa sa inyo ang banal na Espiritu. Siya ang magbibigay ng lakas ng loob upang mapagtagumpayan ang mga pang-uusig na inyong kakaharapin. At siya rin ang magkakaloob ng liwanag ng kaisipan at magsasabi ng dapat ninyong sabihin. Kapanalig, ang pang-uusig na sinabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon ay nangyayari sa iba't ibang paraan. Sometimes in a violent manner. Marami tayong nababasang news tungkol sa mga Christians na pinapersecute sa iba't ibang lugar. Naalala ko tuloy yung nangyaring persecution sa Mexico in the mid-1920s. Kinumpiska ng gobyerno ang ari-arian ng simbahang Katoliko at pinagbawalan ng mga pari to exercise their priestly ministry. Ang violent persecution nito ang naging dahilan ng pagkamatay ng libo-libong tao noon. Marami ay mga pari at lay leaders. Isa sa pinaka-well-known na martyr sa panahong iyon ay si Miguel Pro, isang Jesuita na inexecute ng Mexican government. Pinagbintangan siya at pinatay sa pamamagitan ng firing squad. Pero namatay siya na sumisigaw ng Viva Cristo Rey. Nabeatify siya ni Pope John Paul II noong 1988. Bilang mga misyonera ng social communication, nagmi-mission kami sa mga parishes, sa mga families, mga schools, nagpupunta sa iba't ibang lugar para ma-spread ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng book mission. Totoong hindi lahat ay bukas ang puso at handang tumanggap sa salita ng Diyos. Kapanalig, minsan nararanasan din natin ang ganitong pagsubok even in our own families, with our friends and acquaintances. Pag kine-criticize nila ang ating mga ginagawa at hindi nila ina-appreciate ang ating pagsisilbi sa Panginoon at kapwa sa pamamagitan ng ating vocation. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon.
Subscribe, like, share, and follow Pauline's sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Santa Maria, mahal na Birhen del Carmen, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.